Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Angelica Barcibal at ngayon ay magsasagawa tayo ng vlog tungkol sa diskurso sa wikang Pilipino. Kaakibat sa ating kurso, Bachelor of Physical Education. At ngayon ay makakasama natin si Binibining Analisa Pasete, Binibining Gertrude Padua. Ginoong Andre Uy. Kami ang mag-vlog ngayon! Magandang araw sa inyong lahat. Sa larangan ng Bachelor of Physical Education, hindi lamang ang physical na katawan ang mahalaga, kundi na rin ang komunikasyon. Ang wikang Pilipino ay nagsisilbing tulay upang maging malinaw kung paano tayo magbibigay ng instruction sa mga nakakasalamuha natin. Gaya na lang ng komunikasyon sa pag-ehersisyo, pagpapalaganap ng disiplina, teamwork, at respeto. Okay guys, may nakita na ako na pwedeng interviewin. Tara, sundan niyo ako. Hello ate, pwede ka namin ma-interviewin tungkol sa aming diskurso? Sige po. Sige, thank you. Ako pala si Anthony. Paano na-apektuhan ng diskurso ang motibasyon ng mag-aaral sa physical na aktibidad? Para sa akin, nakaka-affect siya kapag halimbawa ang diskurso ay positibo, sa positibong respeto. So, ang nangyayari ay nagkakaroon ng mas malaking chance na mamotivate yung mga mag-aaral na gumawa ng physical na aktibidad sa isang bagay. Unlike kapag ang nangyayari ay yung diskurso ay nasa negatibo na aspeto, tulad na lang kompetensya or panlalamang, ang nangyayari, siyempre, nawawala ng gana yung mga bata. So, ang ending, umiiwas sila sa diskurso na yun. Kumbaga, iniiwasan na nila gawin yung isang physical na activity. Kasi parang iisipin nila na, ay, madali siya ko dito. Baka may sabihin na hindi maganda ito sa akin. Ayun lang. Thank you po. Thank you po sa Thank you po. Hello po! Pwede po ba kitang mentor about sa discourse? Okay na po. Ganito po yung unang tanong. Bakit po ba mahalaga ang wika sa pagtuturo ng physical education? Sa akin, mahalaga yung wika sa pagtuturo ng physical education kasi sa wika kasi mas malinaw na mapapaliwanag ng guro kaya ng coach ano yung mga instruction na gagawin sa mga estudyante. Parang halimbawa ng mag-exercise o ejercicio, gano'n. Mas maiintindihan nila yung mga tamang gagawin. May pag-prepare. So, ito po yung pangalawang tanong. Bakit mahalaga pagsamahin ng verbal at non-verbal communication sa demonstration? Mahalaga yung tulad yun ang sabi ko kanina, mas mapapaliwanag, mas maintindihan ng mga estudyante. Kasi yung verbal kasi, pwede natin, yung verbal kasi may boses tayo, mapapaliwanag natin yung gamit ng boses. Ngayon yung non-verbal naman, mas mapapaliwanag naman natin siya sa kilos kung paano yung tamang galaw, ganun, tamang posisyon. Thank you po. Ano ang pinagkakaibahan ng wika sa paggamit ng wika sa ibang physical? Sa subject natin na o sa asignatura nating PE, hindi natin masyado nagagamit ang puro yung taga-active ng Pilipino. Kasi sapagkat may mga terminologies na ginagamit sa asignatura natin na hindi kayang gamitin sa Ligang Pilipino. Kaya medyo may pagkakaiba yung ibang asignatura sa asignatura natin. Kasi hindi natin yan pwede gamitin ngayon yung puro Pilipino. Sa kabuuan ng vlog na ito, sa pamamagitan ng interview, malinaw na ang diskurso sa wikang Pilipino ay may mahalagang papel sa tagumpay ng Bachelor of Physical Education. Hindi lamang nito pinapadali ang pagbibigay ng instruksyon, pinagpapalakas pa nito ang ugnayan ng guro at mag-aaral sa pamamagitan ng malinaw, makabuluhan at mahalagang komunikasyon. Maraming salamat sa panonood nyo at dito na nagtatapos ang aming vlog. Peace! Salamat po. And dapat ulit,